Ganito ang mangyayari if mayroong sapilitang pagpirma ang mga kongresiste dahil under duress. Kung ang House Committee on Justice o ang pamunuan nito ay pinwersa o pipilitin ng ibang mga kongresista na pumirma sa isang impeachment complaint, ito ay magbubunsod ng isang napakalaking legal at political na krisis. Habang ang 1987 Constitution ay nagbibigay ng balangkas para sa impeachment, ang sapilitang mga lagda ay malamang na humantong sa mga sumusunod na kahihinatnan. Una, legal challenges in the Supreme Court. Kung mapapatunayan ng mga miyembro ng Kongreso na sila ay pinilit, ang proseso ng impeachment ay malamang na haminin sa Korte Suprema. Lack of verification, sa ilalim ng Article 11, Section 3 nanogram sa Ligang Batas, ang isang impeachment complaint ay dapat na patunayan. Nangangahulugan nito na ang pumirma ay dapat magpatunay sa katotohanan ng mga paratang sa kanilang sariling malayang kalooban. Ang isang sapilitang lagda ay teknikal na isang peking pag-verify na gagawing hindi sapat sa anyo ang reklamo. President, sa mga nakalipas na taon, partikular noong 2025 at unang bahagi ng 2026 na mga desisyon tulad ng Duterte vs. House of Representatives, ang Korte Suprema ay nagpakita ng pagpayag na mamagitin kung nilabag ng Kamara ang sarili nitong mga panuntunan o ang mga kinakailangan sa konstitusyon para sa angkop na proseso sa impeachment. Pangalawa, pagbawi ng mga signatures. Ang mga kongresista na na-pressure ay maaaring formal na bawiin ang kanilang mga pirma. Ang 1/3 rule, para sa isang reklamo na makalampas sa karaniwang mga pagdinig ng komite at dumiretso sa Senado, kailangan ito ang mga lagda ng hindi bababa sa 1/4 ng lahat ng miyembro ng Kamara. Kung ang mga sapilitang pumirma ay bawiin ang kanilang mga pangalan at bumaba ang bilang sa ibaba ng 1/3 threshold na yun, mawawala ng automatikong kapangyarihan ang reklamo at maaaring ma-dismiss o maibalik sa antas ng komite. Pangatlo, validity of the automatic impeachment. Kung ang House Committee on Justice ay gumamit ng sapilitang lagda upang maabot ang isang ikatlong kinakailangan, isinasaad ng saligang batas na ang naturang resolusyon ay bubuo ng mga artikulo ng impeachment. Gayunpaman, kung ang puwersa na ginamit ay nagsasangkot ng panunuhol o pagbabanta, ang mismong lumagda ay maaaring sumailalim sa mga pagsisiyasat ng Ethics Committee o mga kasong kriminal sa ilalim ng binagong Kodigo Penal para sa pamimilit o malubhang pagbabanta. Pang-apat, political fallout and dagag. Ang sapilitan na mga lagda ay karaniwang nagpapahiwatig ng pagkasira sa disiplina ng partido o isang lubos na kontrobersyal na hakbang ng naghaharing koalisyon. Public backlash. Sa Pilipinas, ang impeachment ay kasing dami ng laban sa PR bilang isang legal. Ang katibayan ng pamimilit ay malamang na mailabas sa media, na posibleng magpalit ng opinyon ng publiko laban sa mga nag-aakusa. Senate scrutiny. Kahit na ang reklamo ay umabot sa Senado, ang mga senador, na kumikilos bilang mga hukom, ay magiging maingat sa isang may bahid na reklamo. Ang sapilitang pirma ay maaaring maging pangunahing depensa para sa opisyal na na-impeach, na nangangatwiran na ang buong paglilitis ay isang political hit job, sa halip na isang paghahanap ng hustisya. Sa madaling salita, habang ang Kamara ay may eksklusibong kapangyarihan upang simulan ang impeachment, ang kapangyarihang iyon ay hindi ganap. Ang sapilitang pagpirma ay malamang na magreresulta sa Articles of Impeachment na idineklara na walang bisa ng mga korte dahil sa paglabag sa na-verify na kinakailangan ng konstitusyon.